Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. To, oh. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak at with evidence ako. Totoo ba na si Lagdameo ang nagpag-suspend sa governor ng Davao del Norte? Kasi hindi ito kumampi sa kanya. At itong governor na ito ay gustong magkaroon ng maisog rally. Tapos, pinuntahan ang governor na ito ng dalawang tao para sabihan ang governor na huwag ituloy ang maisog rally. Nako, tapos, yung yaman nila, pangangkam ng lupa? Totoo ba yun, Lagdameo? Nako. Ay, ito ha, may pinasabog si Pangulong Duterte. Huwag kayong bangag. Ay, nagkaalaman na talaga kung sino ang mga bangag. So hindi ka pa maniwala. Gawa-gawa lang ni Duterte. Ay bahala na kayo, oy. Kung ina-enjoy nyo ang bangag na government, bahala kayo, magpakabangag din kayo. Kami hindi na namin na-enjoy ang bangag na government. Kumukutoy-kutoy na ang tiyan namin. Sobrang mahal ang bilihin. Pero inuna pa ang mag-abroad-abroad. Magpunta-punta, maglakbay-lakbay aral. Sinama pa yung asawa. Ano bang ginawa ng asawa doon? Wala, pa-picture taking lang. May kayo panoorin nyo sa Tatay Digong. Para yung mga utak nyo ba? Yung mga utak nyo magkalaman. Okay, panoorin nyo. At ito naman si Lagdameo. Alam mo, Adre, kaibigan tayo. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nakikita tayo dyan kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka, do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. To, oh. Do not try to be a hero. Taga Davao ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country and you guys, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, pati ito, mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdameo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag hindi, lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo, mamayaman, anong alam mo?
Pakantahin kita ng bayang Magilo. Sige daw. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan ang laki-laki ng At ito ang mga komento ng ating mga netizen. Alam na alam ng taga Davao del Norte kung sino talaga ang totoong Judas sa Davao del Norte. Naku, mahirap talaga no pag alam na ng tao kung sino ang mga Judas. Ito pa, Duterte ang may totoong pagmamahal, malasakit sa taong bayan at ang sa bansang Pilipinas. Sa mga nakaupo ngayon na puro bangag, nako, mahirap pong mabuhay pag bangag ka. Tay, parang di ka pa talaga pwedeng magre-retire. Ang dami pong pinasabog mo na impormasyon na nagulat ang mga tao. Salamat po, Tay, na hindi mo kami pinabayaan. Ingat po palagi. Ito pa. How I miss my forever former President Rodrigo Roa Duterte. Habang pinapanood ko ito, sabi ko sa sarili ko, how I wish na mas marami pa kapang time para pagka-presidente. Nalulungkot lang talaga ako. Hay, ang hirap ng buhay. Ito pa. Nasaktan ang ego ni Lagdameo dahil feeling niya siya ay maghahari sa Davao del Norte. Baka kwantsawan siya ng kasamang oligarko dahil hindi yan mapapaamo at mabili ang mga opisyalis ng Davao del Norte. So yun ang mga eksklusibong mga pasabog ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang galit ng mga tao sa Davao del Norte. Huwag niyong hintayin na matitikpan nyo ang lakas ng taong bayan. Matitikman nyo ang hinagpis ng mga taong inapi. Naku, kung yan matitikman nyo, delikado kayo. Sabihin nyo talaga, ay, mahirap pala yung kalabanin natin ang tao. Kasi ang tao ang nagluklok sa inyo kung saan kayo napunta ngayon. Sa kung ano ang posisyon nyo ngayon. Tapos, nag-enjoy lang kayo sa posisyon nyo. Parang iniisip nyo, tapos na ang eleksyon. Amin na naman to. Time to bawi-bawi the money that we spent. Ay, wag na pong ganon. Grabe, di ba, mga kabibig? So, ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para magkaalaman na, oy, gumising na tayo. Mahirap na. 2 taon na. Gutom ang Pilipinas. May 4 pang taon. Kaya mo pa ba? Ako kayo ha?